Hello mga kapatid, mag-live tayo ngayon. At ini-install na natin yung ating studio. At pasensya na po kayo. So kasama natin si Brad Ronnie, Pastor Ronnie. Ito yung studio natin mga kapatid. Pasensya na kayo ha. Malit yung room natin. At ito yung room natin. At may studio tayo ng Nalita Studio. May dalawa tayong i-interviewin ngayon mga kapatid, na mga converted. Isa pastor at isa ay papasok na sa seminaryo, no, na maging pastora, pero hindi siya tumuloy dahil hindi ko alam pa yung rason. At atin ngayong pakinggan mga few minutes from now mga kapatid ay magla-live tayo dahil uuwi na sila sa Mindanao, no. So silang dalawa ating interviewin ngayon mga kapatid. At mga few minutes from now mga kapatid ngayon na tayo kapag live dahil nagpapahinga tayo. Then we need space also for our selves. Galing pa tayo sa office natin. Nandito si Brother Kaloy at doon nakastay yung mga pastor natin. At sa sunod na araw, gagawa tayo ng center nila para kung pupunta man sila dito, meron silang matutulugan at pupuntahan. Okay? Para sa ano dong? Para udyo ba? Udyo. Sige, natay udyo mga igsuon ron na si Dong Joseph dire. Atong gwapo nga technician. Kisa itong i-regards dong? Kunti kadawis dong? Live ra ba ta no? Live ipakong noon. Kayo kuno pa sa ito. Man? Katong wire. Kilid. Kani? Asa man na saksak ra. So, Yaku Yarn. Kumusta si Marjoy 5 Ravanes nanood sa atin? Si Ami Takuba. Ronnie, kauli ron. Mauli ron ta niya itong Martes. Tingnan na tawa. Okay na pa dear. Okay na. Praise the Lord. Bro, i-off sagad. Mura na puno na. Hey. So, check. So, ito yung monitor natin. Mga kapatid, Okay. Tingnan natin mga kapatid, ha? Sige. Take 2. So, magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Pero hindi pa tingnan natin. Live na. So, hintay lang tayo ng konting oras. Kanina pa sila naghihintay si Pastor Ronnie at si Teresa. Okay na. So, hindi na nagpilit-pilit. So, ngayon mga kapatid, kasama natin si Brother Ronnie Castañares at si Riza Diocos. So, ngayon, pakinggan muna natin ang storya ni Pastor Ronnie. Dahil very exciting po ito dahil pastor. Just imagine pastor na okay na. Just imagine mga pastor ka na and then bumalik sa simbahan or lumipat, hindi ko pa alam. So pakinggan natin si Pastor Ronnie, unahin natin na mag-share sa atin sa magandang karanasan niya sa kanyang conversion story. Pastor? Thank you, Father. Magandang araw po sa nanonood sa studio na to. Nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon na nandito ako. Kasama ko si Sister Teresa at sa pag-invite namin ni Father na punta dito. Ako po si Brother Ronnie Castañares, former pastor po ako sa Pentecostal Church Galatian Mission. I was pastoring 12 years in our denomination. Wow! And 12 years! I don't believe that I'm going back to the Catholic Church because through the invitation of the Oasis of Love, nakabalik po ako sa simbahang Katoliko. Kung wala ang Oasis of Love, siguro Father, hindi ako makabalik sa simbahan. Patuloy po akong nag-uusig sa mga paniniwala sa simbahang Katoliko. Pero sa kaalaman ko na ang simbahang Katoliko, ito ay tunay na nagtuturo sa totoong salita ng Panginoong Diyos. So, anong taon to na nag-invite yung Oasis of Love sa'yo? 2008, Father. 2008. 2008. I was invited to join the Oasis of Love seminar. And that... ilang araw yan?
3 days po, Father. May 3 seminar days. sa Oasis of Love. Mm-mm. Pero, yung, Pero bakit nag-attend ka na hindi mo alam Katoliko yon yung Oasis of Love? hindi po, Father. Dahil may pastor na kilala ko noon na may alam po ako na siya ay bumalik sa simbahan Katoliko. And then? Sabi ko, Pastor, nakarinig po ako sa iyo na ikaw ay bumalik sa simbahan Katoliko. Mm-mm. Sabi niya, wag daw ko na po ako maingay. Dahil sabi niya, kunin niya ang cellphone number ko at pagkatapos, i-invite ko niya sa Oasis of Love Seminar. Pero hindi ko alam kung ano ba yung Oasis of Love. Kung alam mo na Katoliko ito, hindi ka pupunta. Parang hindi pumunta, Father. Dahil i-rehis kami sa mga gawa ng simbahan Katoliko dahil palagi naming nasa aming isip na ang pagtuturo sa simbahan Katoliko ay walang katotohanan. Turo ng tao lamang po. So, sino itong pastor na ito? Si Brother Noe Dura po. Si Pastor Noe Dura ang nag-invite sa iyo sa Oasis of Love. Dahil na-convert din siya sa seminar sa Oasis of Love. Din po siya. So, anong taon nito? 2008, Father. 2008. In-invite po ako sa simbahan, sa Oasis of Love Seminar. Pero, hindi po ako naniniwala ng madali, Father, pagkatapos ng 3D seminar dahil nandun lang po kami, nakikinig. Pero, after ng seminar, Father, pagpunta namin sa aming simbahan, pag-uwi namin po, nagagalit yung head pastor namin. Sabi niya, bakit kayo join the Oasis of seminar ng Katoliko na hindi kami nag-ask ng permission sa kanila. Dahil at the time, Father, pagkatapos ng seminar, in-invite po kami na mag-guest sa television sa CCTN Channel 47. At doon, Father, sabi ng pastor si Brother Noe, sabi niya, Pastor, hindi pa kayo pauwiin, hindi pa kayo bibigyan ng pumasahe. Pwede ba i-invite ko kayo sa program ng television? So, papayag po kami, Father. Pagkatapos ng papayag namin, doon sa studio ng CCTN, Channel 47 po, nandun kami. Pag-start ng programa, Father, sabi ng isang nandun na in charge, before we start our program po, sabi niya, manalangin muna tayo. So, before that, Father, sabi ng pastor, si Brother Noe, i-text nyo ang mga kasama nyo mga pastor para makita kayo. Dahil kapag hindi kayo makita, parang walang nangyari na nandito kayo sa studio. So, yan ang sinasabi niya. So, lahat ng mga kaibigan naming mga pastor na kilala namin, sindan namin ng message na, Pastor, mag-set kayo ng oras para tumingin kayo sa television dahil live kami ngayon, mga pastor. So, siguro, nakakita sa mga text namin at pagkatapos, nanonood sila. Pero pag start sa programa namin sa Studio Father, sa Channel 47, sabi ng in charge doon, bago tayo magsimula, mag-prayer muna tayo. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Yun, nakita yun sa mga pastor na kasama namin. So doon po, mga kapatid, na nagagalit yung mga pastor. Bakit nagpunta yung mga pastor na yan sa television, nag-sign of the cross? Sign of the cross ka din? Dahil nandun kayo sa television eh. May hinagin mo sign of the cross. Pero hindi mo pa yun from the heart, yung pag-sign of the cross? Hindi pa yun. Dahil, na-first ka lang doon? para lamang accomplishment na doon ako. So, yan ang nangyari. So pagkatapos ng sa programa na yun, Father, yun ang tinuturo doon ay ang subject namin tungkol po ni Mama Mary. Dahil yung mga pastor, Father, hindi yun naniniwala na si Mama Mary ay kasali sa kaligtasan. Ng mga pastor hindi maniniwala na si Mama Mary ay kasali sa kalawasan. Hindi rin maniniwala ang mga pastor na si Mama Mary ay ina ng Diyos. Hindi rin maniniwala na si Mama Mary ay isang birhen. At hindi rin maniniwala na si Mama Mary ay pumunta sa langit. Hindi naniniwala. At hindi rin naniniwala na si Mama Mary ay walang kasalanan. Yan ang mga turo ng mga pastor. So, sa aming programa sa television, yan ang mga topic. Alam mo, Father, pagkatapos ng isang oras na pag-discuss, doon namin nalaman na hindi pala mali yung teaching ng simbahan Katoliko na si Mama Mary ay kasali siya sa plano ng Diyos. Dahil kapag hindi siya sumang-ayon sa anghel, sa Saint Gabriel na
magbuntis Maging ina. ka ng, maging ina ka ng isang bata, kapag hindi na sangayon Wala kaligtasan. si Mama Mary, wala tayong kaligtasan. Nag-okay naman si Mama Mary, di meron tayong kaligtasan. Dahil si Mama Mary ang Naging instrumento. naging instrumento sa kalawasan po natin. Doon po nalaman, Father, na yan pala ang turo ng simbahang Katoliko, na si Mama Mary ay kasali sa kaligtasan, si Mama Mary ay birhen din. Dahil sa Isaiah, makikita mo diyan na may isang babae na isang birheng babae na mga anak ng isang lalaki na natawagin siya ay isang Emmanuel, no? Nandiyan sa Isaiah. So, yan ang lahat-lahat ng mga katangian ni Mama Mary ay pinag-usapan doon sa television. Doon ko nalaman po na hindi pala tama yung mga teaching namin. Yan ang Pero 12 years ka naging pastor sa Pentecostal. Pentecostal. Pero dating Katoliko ka. 12 years pababa po. Katoliko po ako. 13 years above. Na naging member ako ng simbahan, leader ng mga So, youth. 13 years old ka, lumipat sa simbahan. Lumipat. Hindi na ako nakabalik Bakit nakalipat ka sa Pentecostal, hindi dahil sa... may nag-invite sa akin, Father, na dito tayo, may programa po kami sa aming simbahan. Pwede ka. So, yung nag-invite sa'yo, Pentecostal. Pentecostal po, Father. So, yung isang binata 13 years yun. old ka doon. invite ako. Pero, nung naging Pentecostal ka, yung mga magulang mo, hindi naman sila tutol sa akin, Father, na maging Pentecostal. Dahil sabi ko po, wala naman tayong problema dahil naniniwala naman tayo sa Panginoon. so sila Katoliko. Katoliko. Hindi naman sila nagsabi ng huwag kang pumunta diyan. Dahil nakikita din nila, Father, na maganda naman yung turo sa simbahan. Nababago ka. Nababago naman ako. Noon, lasinggiro, 13 years old, lasinggiro, umiinom. Pero yung nakita nila na hindi naman tayo magiinom, hindi naman tayo naglasing, di nakita nila, Katoliko ka dyan. So yung tatay, yung nanay mo, nagsuporta lang sa'yo. Okay So lang yung sila. mga kapatid mo, Katoliko din sila, Father. so ikaw lang ako lang po ang naging naging Pentecostal. Pentecostal sa aming pamilya po. Dahil sa invitation Dahil ng... invitation. At hindi po ako nakabalik nung araw na yun. Hindi na ako So hanggang naging pastor ako. pastor, nagkapamilya. nagkapamilya. So yung buong pamilya mo, sakop sa Pentecostal. Pentecostal po. Pati na yung asawa mo. Ang asawa ko, Father, yung isa ding pastora. Pastora din. Yung, So ilang taon siya naging pastora? parehang-pareho ng kami po, Father. Na 12. Na 12 So years old. doon kayo nagka-developan sa Pentecostal Church. Dahil sabi ng asawa ko, gusto niyang isang pastor dahil may kasama siya sa ministry. Pero malaking, Father, malaking, sa amin, trouble sa aming pamilya. Pag-decide ko na bumalik po sa simbahan Katoliko. Pero itong asawa mo na pastora, by birth, na Pentecostal? Hindi, Katoliko din siya po. Dati. Pero through the Bible study ng mga kaibigan niya na Naging Pentecostal. Sa ibang grupo, naging Pentecostal din siya. So, kayo ngayon ang nagpastor sa lugar ninyo, kayo dalawa. Noon po, Father. Kami Noon. ang... So, ilan yung membro mo? Marami, Father. 50 members. Families? Dahil nagpapayuner po ako doon, Father. 15 families, Father. 15 families. So, all in all, mga 50 persons. So, itong pagka-pastor ninyo, yung dalawa, so may suporta ba kayo sa labas, sa bansa? Ako po, Father, may support po ako dahil ako po ang National Secretary ng Lightward Mission Philippines under the Korean Mission. May Korean mission. May Korean dahil under po ako, dahil missionary pastor po ako sa isang organization. At nagpa-pastor po ako sa Pentecostal Church Division dahil hindi naman conflict ang schedule ko po. So, saan ba kayo nag-aaral? Sa Father, sa Dipolog, may School of Mission doon. Doon po ako nag-aaral. Ilang taon yun? 1 year po, Father. 1 year lang? 1 year. 1 year lang po ako. 6 months in training and 6 months in the field. 1 year. Pero palagi po... Exposure. 6 months. So, sa amin yung pag-study namin, Father, hindi ka makagraduate kapag hindi mo matapos yung pagbabasa ng Biblia. Kailangan i-survey mo yun. At marami pang mga subjects na binibigay ng aming mga teachers po. Ang Katoliko may CCC, kayo din meron? Meron po kaming manual, Father, na kailangan naming sundin kung ano ang turo ng aming simbahan. And then, so, pag-uwi mo, galing sa Oasis of Love Seminar, pag-uwi mo doon, ano yung decision mo? Father, pagkatapos ng seminar, Father, yun, sinasabi ko kanina na nagagalit yung pastor head pastor namin. Kahit hindi ka pa nag-decide? Hindi pa ako nag-decide na bumalik sa simbahan dahil may ibang, Father, may ibang step na naman na nakabalik po ako sa simbahang, sa seminar sa Cebu. Another seminar na po. Second time? Second time. Dahil yung seminar na yon ay
tinatawag na deepening of the Catholic faith. Oh, Sa second time, second deepening. deepening of the Ang Catholic first, faith. Oasis of Love lang yun, Father. At sabi ng pastor, may deepening of the Catholic faith tayo. So kailangan magpunta ka dito, bigyan ka namin ng pamasahe. So yun sa seminar namin sa deepening of the Catholic faith, Father, ang professor po namin doon ay si Father Jose Quilon, yung President sa Loyola School of Theology sa Manila. Wow. Siya ang natuturo sa amin. So pagkatapos ng seminar namin, Father, doon ko po nalaman na si Father sabi niya, ano bang mga question niyo? Yung mga pastor, marami kaming mga pastor nandun, Father, eh. Mga ilan? Mga 20 siguro yung mga pastor nandun na nag-attend sa Present. seminar. Present. Sabi ni Father, okay, kailangan yung magtanong kung ano ba ang hindi niyo nagustuhan sa paniniwala ng simbahan Katoliko. So lahat ng mga question, marami kaming mga question, Father. Wala namang mga question ng protestante na hindi kayang sagutin. Sagot lahat. Sagot lahat. At tinuturo pa yung mga, ano ba yung, saan ang galing, at lahat, pinasabi ni Father. So, doon po ako natauhan. Na ang turo pala ng simbahan ay hindi pala, puro pala katotohanan, Father. Hindi pala piki. Sabi namin noon, piki yung mga magtuturo sa simbahan Katoliko dahil gawa-gawa lang yan ng tao. Pero doon ko nalaman, Father, na pagkatapos ng questions and answer po namin, doon ko nalaman na totoo pala ang simbahan Katoliko. Naliwanagan ka. Dahil yung Bible, Father, hindi naman nanggaling sa amin. Akala ko noon yung Bible ay may galing sa amin yun, pero doon ko nalaman na ang Biblia Nabuksan yung isipan mo. Kapag wala ang simbahan Katoliko, wala ding Biblia. And then nalaman ko po doon, Father, na ang Biblia ng simbahan Katoliko ay 72 books. Yes. At saka yung yung Protestante 66 books lang. Sabi ko, sino ba dahil sa amin noon, Father, akala namin na ang mga Katoliko ay dinagdagan ng Biblia, ang 66 book, ginagawang 72. Yan po na doon po ko nalaman, Father, na ito pala ang tunay na dahilan na bakit naging 66 ang libro Bible ng Protestante. At marami pang iba, Father, doon ko po nalaman na ang simbahang Katoliko ay founded pala ni Panginoong Hesukristo. Dahil yung aming religion, Father, si Parham lang yung nagpa-founded eh. So doon po ko naging natauhan, Father. I was realizing and how many days, Father, I was decided na bumalik po ako sa simbahang Katoliko kahit hindi ko pa alam yung mga iba-ibang mga doktrina. Dahil pinag-aralan, patuloy pa akong nag-aaral. But I decided at the time that I will going back to the Catholic Church. Alam na ba ito ng asawa mo? Hindi pa, Father. Hindi pa. When I was decided na I go into the Cebu to the seminar, hindi niya alam niya nang pumunta ako sa Cebu, pero when I was decided na bumalik po sa simbahang Katoliko, hindi niya alam. Doon pag-uwi ko po, sabi ko sa aking asawa, hindi pa, sinabihan ko si Tatay Dudong, Tay, bumalik na ako sa simbahang Katoliko, Tay. Sabi niya, saan ka anong trabaho mo? Ikaw lang problema, Tay, dahil yung Panginoon ay magbibigay sa akin ng paraan na mabubuhay ako. Pero sa pastor ka pa, meron kang salary every month? Yung Father, meron po kami mga percent sa mga tithes and offerings sa aming simbahan. Mga percent yun. May ilang porsyento? 20. Depende yun sa amin, Father. Kaming pastor, kami ang may karapatan na 70-30 kami sa offering sa simbahan. Kung 30, saan yun 30 yun sa mga development yun sa simbahan. 70% sa amin yun, Father. Sa pastor. Yung 70%, kukunin pa namin ng tithes po sa aming organization. Kukunan pa. Ilan lang porsyento yun, 63% ka na lang sa iyo. 10% doon sa buong organization, i-report mo. Pero wala silang salary. Kapag pioneering ka pa, bigyan ka ng allowance, subsidy para makatuloy ka sa iyong pioneering ministry. May amount dito? Merong amount, Father, pero hindi sobrang kalakihan. Tamang-tama lang po na mga 10,000. Hindi, Father. So, mga 5,000 pababa. 5,000 depende sa area na nandun ka. Kapag nandyan ka sa city, malaki yun. Sa isa naman akong town, Father, na nakalagay. Sa lungsod ka? Lungsod po ako. So, ang sa'yo, mga 10? Below 5,000, Father. Below 5,000. Ang binigay every month? Every month. So, pero meron ka naman makukuha na 60%. 60%. Galing sa tithes sa mga tao. Yan ang nangyari, Father. So, yun, Father, ay sabi ko, Tatay Dudong, bumalik ako sa simbahang Katoliko. Ano sabing tatay? Sige, pero kapag bumalik ka sa simbahang Katoliko, ano bang kabuhayan mo doon? Hindi ko walang problema, Tay, dahil ang Panginoon ay magbigay ng paraan.
Sabi niya, doon ka sa Dipolog dahil may property po ako doon. Hanggang sa taon na yun, Father, doon po ako nakatira hanggang ngayon. Sa Dipolog? Sa Dipolog, oo. At binigyan naman po ako ni Tatay Dudong ng kunting allowance po para mabuhay po ako pamilya. So, yan po. I-greet mo si Tatay Dudong? Magandang araw po tayo sa pakikinig, no? Nandito po ako sa studio ni Father Darwin. Sabi mo noon na imbitahin mo si Father Darwin na mag-join sa Oasis of Love. Hindi pa ako naka-join. Dahil marami kang schedule. So, magandang gabi tayo at saka si Nanay Dayan at all the members of the Oasis of Love. Magandang gabi po sa inyo. Pero, nung nalaman ng asawa mo, nagalit siya, Father. Sabi niya, bakit ka bumalik sa simbahan Katoliko? Gusto kong mag-asawa ng isang pastor dahil gusto kong kasama ka sa ministry. Bakit bumalik ka sa simbahan Katoliko? Sabi niya, Father, na iiwanan ko niya. Dahil ayaw niyang ang kanyang asawa ay naging Katoliko. Pero hindi din ako natatakot, Father. Dahil alam ko naman yung mga katotohanan sa simbahan Katoliko. Alam ko naman yung mga iba-ibang doktrina dahil pinag-aralan ko. At nakikinig po ako sa mga different teachers of the Catholic Church. Doon ko po na palaging nag-aaral sa mga salita na mga turo ng ating simbahan. So when she was very angry at the time, Father, na gusto niya na hiwalayin ako. Sabi ko sa sarili, kapag tuluyan akong hiwalayin sa asawa, hindi naman ako matatakot dahil hindi ko surrender po ng faith na ating natatanggap sa simbahan Katoliko. Dahil kapag iiwanan ako niya, siguro makakita pa ako ng iba dahil puging-pugi pala ako noon eh. Amen. Yan ang consolation mo. Consolation, Father. Pero alam mo, Father, ang ginagawa ko, palagi po akong join the mass every morning, Father. Every day. I was joining the mass every day. I was joining the mass within 2 years, Father. Then yung misa, Father, ng pare, kapag itataas niyo yung tinapay, Father, sabi ko, Lord, sana magkabalikan kami sa asawa ko dahil gusto niyang akong iwalayin. Yung itataas naman ang bino, Father, sabi ko, Lord, sana pakinggan mo ang aking mga panalangin. So almost 2 years yung ginagawa yun, Father. One day, Father, one day, nagkita po kami sa asawa ko. Sabi ko, kumusta ka? Sabi niya, yung seminar sa Oasis of Love, pwede ba akong kasali doon? After 2 years? After 2 years, Father. So nagkahiwalay talaga kayo? Para nandun po ako sa Dipolog, Father. Dahil siya ay andun sa Zamboanga del Sur, Father. Dipolog, ibang province yun. Belongs to the Zamboanga del Norte. At siya, doon sa Zamboanga del Sur, ibang province din. So nagkahiwalay kayo? Almost 5 hours ang travel. So doon siya, Father, na... So yung mga anak ninyo? At the time, Father, dalawa yung anak namin. Siya ang nag-aasikaso. May simbahan pa siyang dinadala. So yung simbahan ninyo? Hindi naman ako pumunta doon dahil suspendido ako sa organisasyon namin dahil ginagawa ko tong sa sign of the cross ko. Sabi ng pastor namin, suspended ka. Hindi naman ako konektado sa Life Word Mission Philippines, Father, dahil nagagalit ding founder namin sa organisasyon ng Life Word Mission Philippines ng isang Koreano doon. Sabi niya, ang founder namin, why you join the Oasis of the Seminar and you did like this? Nagagalit sila kapag yung mga nakikita lang yung pastor nag-sign of the cross. Yan ang nakaranasan ko, par. 2 years kayo nagkahiwalay dahil sa decision mo. Yeah, Father. So, grabe pagsubok mo. Dahil yun, Father, dahil yun ang 2 years, Father, transition period ko pa yun. Na doon po ako nag-aaral sa parang ini-internalize ko yung mga teaching ng simbahan. Doon po ako. Adjoin po ako sa CFD ng Dipolog City. May klase sila po every Sunday. Doon po ako naging every Sunday nakikinig po ako sa mga lectures dahil yung Father, yung teacher namin doon si Attorney Mike Abbas. Sabi niya, kilala kayo. Yes. Attorney Mike. Nakapunta kayo doon. Yung hindi pa kayo naging pari, sabi niya. Safety pa ako. Safety, hindi pa ako seminarista. Diyan ako nakakuhan sa kanya, Father. Doon ko po, nag-graduate po ako ng CFD doon. 1 year din ng pag-aaral namin sa mga different subjects ng apologetics. At doon, Father, ini-commission kami ni Bishop Kairmare. Bishop Kairmare. Doon, pagkatapos ng... Kilala ko si Bishop. Di ba? So, yan ang nangyari sa aking buhay, Father. So, 2 years, hindi ka umuwi?
within 2 years? May cellphone naman, Father eh. At text-text lang kayo ni Mrs. mo? At yung may allowance naman ako, Father, bibinigyan ko naman sila. Pero hindi kami nagtuloy ang nakumuskat man diyan dahil yung asawa ko galit na galit sa akin. Sa mga anak ka lang nag-communicate. Oo. So, hindi siya mag-communicate sa'yo? Hindi, Father, dahil nagalit siya eh. Doon ka lang mag-communicate sa kanila, sa mga anak ninyo? Communicated din kami, Father, pero in personal, hindi kami nagkita. Dahil, galit siya na galit. Dahil siya ang dahilan, Father, na yung mga mga kapatid niya, naging protestante din. Naging Pentecostal. Oo. So, bakit ako ang dahilan na yung mga kapatid ko, naging Pentecostal. No? Hiwalay nila ang Katoliko. Dahil sa akin, ikaw, babalik ka sa simbahan Katoliko. Yung nagalit sila, Father. Yung mga kapatid niya nagalit sa akin. So, after 2 years, na araw-araw mo ino-offer. Then, Father, after 2 years, Father, nakita po kami. Kumusta ka? Saan kayo nagkita? Umuwi po ako. Umuwi ka sa bahay. Umuwi po ako dahil, na-miss na yung asawa ko eh. So, after 2 years, first time itong bumalik ka? Na personal kayo nagkita? Personal kami nagkita. Wow. Parang teleserye ah. Pang maalala mo kaya ito. Ano nangyari? Pagdating ko, Father, doon, hindi naman, yung pastora eh, laging nagpe-pray yan sa kanila siguro. Pag dumating ko doon, sabi niya, kumusta ka? Okay lang. Siya, yung seminar ng Oasis of Love, pwede pa akong kasali doon? So, interesado na siya? Doon, Father, sabi ko, walang problema. So, timing, Father, na ilang araw may seminar sa Oasis of Love. Before na sinabi niya yan, so hindi mo siya ini-invite? Siya lang kusang? Siya lang kusang. Dahil siguro alam na niya na nag-evangelize ka na. Nag-evangelize ko. So, naging nag-stop yun sa'yo? Alam siguro niya na, yung palagi akong nag-evangelize sa Simbang Katoliko, Father. So, marami naman akong invitation. So, nakita na niya yun? Marami sigurong nakabalita niya. So, yan. Sabi ko, walang problema. Mag-attend ka sa Oasis of Love Seminar. Tinawagan ko si Tatay Dodong Tay. Yung asawa ko gusto mag-seminar. Doon po, Father, sa seminar, after 2 days ng seminar, Father, iibahin namin yung mga pastor at saka pastora. Separate niyo? Separate namin at yung may topic po kaming ibinigay sa kanila at lahat sa kanila. Ikaw na isa sa mga speakers doon? Pagkatapos, Father, marami naman kaming pastor doon na nagpunta at yung lahat ng mga question ng mga pastor na kasali sa seminar, i-accommodate po namin. That time, Father, anong taon nito? 2015? 2014 siguro, Father. 2014. And then, kailan siya nag-decide na bumalik sa simbahan, yung pastora mong asawa? Pagkatapos ng seminar. Wow. Seminaryo yun. Dahil, sabi ko, hindi naman masama ang pagturo sa simbahan Katoliko. Dahil, di ba, tinuturuan ko siya, yung hindi pa nag-start yung seminar, Father, tinuturuan ko ito pa ang paniniwala sa simbahan Katoliko. Yan, nasabi ko sa kanya. At doon po niya nalaman na ito pala ang simbahan Katoliko, ang mga doktrina. At pagkatapos, doon sa seminar, i-greet mo yung asawa mo. Nanood niya yun? Siguro pa. Hello there. Kumusta ka dyan? Kumusta mga bata natin dyan? Siguro this coming Saturday, I will go home. Ano pangalan ng asawa mo? Liesel po, Father. Liesel Castañares. Yung middle name po niya ay Manggubat. Manggubat? Maraming Manggubat dito sa Cebu. Sa Cebu. Sila ang matapang, Father. Manggubat. Kaliwat ni Lapu-Lapu. Very inspiring, no? And very challenging yung buhay mong pastor, no? Pero, Father, pagkatapos diyan ay kinasal po kami sa simbahan Katoliko, Father. Wow. I was decided na sabi ko, tay, gusto po kaming magpakasal sa simbahan Katoliko dahil yung kasal sa pagkapastor namin parang walang walang silbi, no? Walang connection sa Panginoon, Father. Legal. Legal yan. Pero yung sa not ecclesiastical. Pero sa sa turo ng simbahan natin, kailangan parang legal lang. Parang legal lang. So, walang connection sa Panginoon yun. Sabi ko, tay, magpakasal po kami sa simbahan Katoliko, tay. Sabi ni tatay, sige. So, maraming sponsor doon, Father. Saan kayo nagpakasal? Sa Cebu. Sa Cebu? Yung ang nagkasal po namin, chapel Father. Ang nagkasal po namin, Father, si Archbishop si Palma. Wow! Doon sa Archbishop Palace. Doon kami kinasal. Yung mga ninong at saka, mga ninang yun. Grande, I was very happy, Father. That time. May mga ninong at saka mga ninang namin. Doon po kami dinala sa Eat All You Can. Doon sa Banilan na may Eat All You Can. Kain kami nagkain doon. Sama ng mga kasamahan ko, pastor. At saka... Pero ilan kayong pastor na
kasamahan mo sa Pentecostal na naka-attend sa Oasis of Love na naging ganap na bumalik sa May simbahan? kasama po ako ng pastor father na si Brother Winnie Alegria. Namatay na ba? siya. Oo. Pentecostal yun. Iba din siyang sikta father, pero kasama ko siya sa Light World Mission Philippines. Mga teacher kami doon sa Kahit Light World Mission. ibang mga protestante, nagkaisa. Isa sa isang Light World Mission Light Philippines. Word. Yung isa po father si Pastor Limpang, gusto niyang bumalik sa simbahan Katoliko pero wala naman siyang matanggap na pera sa simbahan Katoliko. Nagpatuloy siya ng napapastor. Sabi niya, saan ko man kunin yung pagkain ng aking pamilya kapag hindi ako magpatuloy sa aking pagkapastor. Pero I'm very he was accepted all the teachings of the Catholic Church. Pero yung Financial reason. Economic reason yung last time siguro yung anniversary namin, pinadalhan siya ng pamasahe ni Tatay Dudong pero hindi siya nakapunta. Siguro may problema doon. Pagdasal lang natin. So, pagkatapos ng kasal namin, Father, I was very happy dahil nakatanggap kami ng mga gift. At binuksan tong gift namin, Father, umabot ng 16,000 pesos. Wow. At sabi ko ng asawa ko, anong ginamin natin sa 16,000? Binili po namin ng karnero, Father. Karnero, ship. Binili po namin. Ngayon, marami ng ship sa amin, Father. Last 2015, nagpagkasal po kami sa simbahan. Ngayon, marami na po kaming ship doon. At kapag may pesta doon sa aming simbahan, sa parokya namin, magdodonate po ako ng karnero para katayin para sa mga. Ilan na yung karnero mo? Kapag hindi namin, ibibinta, pag hindi namin, yung pagbili? Pagbili. Marami na yun, Father, pero ngayon, kunti-kunti na lang, pero abot ng 10. Wow. Parang kambing din sila, di ba? Pero madali na yung multiply dahil every 2 years manganganak yung inahin. Wow. So, yan ang marami. Remembrance niyo yung karnero. Yan ang aking karanasan po, Father, na bumalik po ako sa simbahang Katoliko dahil wala na pong ibang nagtuturo ng whole truth, Father, ang simbahan na Katoliko. Sa amin, nagtuturo namang truth, pero half truth. So, dahil kayong dalawa ang bumalik after 2 years, sumunod din yung asawa mo. Ano nangyari sa simbahan ninyo? Father, binigay naman sinauli namin sa district meron na bagong pastor ngayon. Meron na silang inassign. Pero yung mga member, Father, noon galit na sa amin. Galit na sa inyo. Pastor, sabi niyo, ito ang katotohanan. Bakit kayo bumalik sa simbahan Katoliko? Sabi ko, ang Panginoon ay may iba-ibang plano sa bawat buhay natin. So siguro, one of these days, maging Katoliko din kayo. Pero wala bang isa or dalawa na sumunod sa inyo na membro? Wala, Father, dahil malayo kami. Hindi namin laging nabibisitahan yung mga membro. Pero yung mga membro po namin noon na pumunta sa Dipolo, Father, na mag-greet sa amin, kumusta naman kami. Pero hindi kami nag-aging bumalik. One day po, Father, sinabihan ko, join kayo sa ISIS seminar. Baka makaintindi kayo. Sabi nila, siguro one day join din sila. Ang ganda ng storya ng buhay ni Pastor Ronnie, no? So, ilang taon ka na bumalik sa simbahang Katoliko? 2013, Father. 2013. So, 2013. 2013. Yeah. So, 2025 tayo ngayon. So, almost 12 years na. 12 na yun. Ay, Katoliko na pa. Anit, kumusta ka na ngayon? Ako po, Father, ang ministry ko po ay naging kaabag po ako sa aming parokya sa St. John Newman Parish sa Dipolog. Sa Dipolog. At naging presidente po ako ng isang chapel doon. Yung asawa mo, doon na din sa Dipolog? At mga anak mo, nandun na? Nandun na sila. Yung asawa ko may tindahan. Nagtitinda siya ng sari-sari store doon. Wow. At saka, mayroon po akong bao-bao, Father. Doon sa amin, may franchise doon sa sa city namin. Yan po ang aking kabuhayan. That's good. Nandun ako, nagda-drive ako. At saka kapag may schedule, nagpe-preach ako. At lagi po kami nandun sa street preaching, Father. Na ipagtanggol sa namin. Dipolog. Sa Dipolog. So, very supportive naman si Bishop. Sabi ni Bishop, okay naman siya, walang problema. Mga safety doon, marami, no? Marami So, naman. Okay naman si Bishop doon. So, greet mo si Bishop. Hello, Bishop. Good evening. Nandito po tayo sa studio ni Father Darwin Gitgano dito sa Lila, Bohol. Kumusta po kayo yung mga kasama natin dyan? Magandang gabi. So, salamat. Very inspiring very challenging din yung buhay mo. Pero, ano ba yung nakapagbigay sa'yo ng inspirasyon? Just imagine, iniwalayan ka ng asawa mo. Dahil, ano yung inspirasyon mo? Father, yung the best po na experience po nandito po ako sa Katoliko dahil yung mga turo, Father, Yung sulit na sulit. katotohanan. Yung katotohanan. Dahil sa amin yun, Father, iniusig namin na ang
Katoliko ay nagsasamba ng larawan. Pero wala naman nangyayari nagsasamba doon. So, yung Father, inspiring yun, ang pinaka-inspiring yung Eucharist, Father. Eucharist. Dahil sa amin yun, sa amin doon, Father, noon, ay, hanggang ngayon, kumukuha lang, bumili lang kami ng Skyflex sa tindahan, kumuha lang kami ng soft drinks, at yan sabi namin sa kami mga pastor, ito ang tinapay na ito ay isang simbolo lamang, at ang bino ay simbolo lamang. Pero hindi pareho sa atin na paniniwala na ito ang tunay na real body and real wine, blood of Lord Jesus Christ. So yan ang pinaka-inspiring ko, Father, na nandito po ako sa Simbahang Katoliko dahil according to the Ephesians chapter 6 verse 51, ang uminom, ang kumakain at umiinom sa dugo ng Panginoon ay may buhay na walang hanggan. Yan ang pinaka-inspiring diyan, Father. So I'm so very happy na naging Katoliko ako almost 12 years sa aking pagbalik sa Simbahang Katoliko, Father. So may nagsasabi, Father, na nagbalik ako sa Simbahang Katoliko dahil binibayaran ako. May issue. May issue. Sabi nila, si Brother Ronnie, Pastor Ronnie, bumalik sa Simbahang Katoliko yan dahil nakatanggap ng malaking pera yan sa Simbahang Katoliko. Oy, kung makarinig kayo, milyonaryong protestante, bigyan pa ko ng milyon ng pera, hindi ako tatanggapin yan. Dahil, what does the profit if you gain the whole world but loses your own soul? Anong talata na? Ayun, yung nakalimutan ko, Father. Mateo yan, nakalimut din ako. Yan. So, ganda, no? Dahil sabi nila, pero hindi ko pa pakinggan yan, Father, pero yan naman ang sabi nila. So, pero hindi yan totoo na binigyan ako ng malaking pira sa simbahan para bumalik. So, katotohanan ang kasalalay dito, Father. Katotohanan ang rason. So, hindi po pera, hindi katotohanan. So, pasalamat tayo sa Diyos na nag-iwan sa kanyang simbahan at naniwala sa kanyang simbahan at nandito sa simbahan ang katotohanan, the pillar and the foundation of truth is the church. So maraming salamat, Pastor Ronnie. Sana po, very inspiring po while nakikinig ako. Grabe yung pressure sa buhay niya nung nag-decide siya. Rejected by his own wife, by his own members of Pentecostal. And then for, just imagine 2 years na nalayo siya sa kanyang asawa. And then lagi, araw-araw po siya nagdasal. Niaalay niya sa Eucharistia. Every time itaas ng, yan po yan ang highlight natin. Every time itaas yung Eucharistia, yung katawan at dugo ni Kristo, bulungan niyo si Kristo. No? Walang imposible. No? Yung kanyang matigas na puso ng asawa niya ay lumambot. Amen. Amen. So, ang ganda ng storya ng very inspiring yung... So, in the Eucharist, there is a miracle, Father. Yes. So, patuloy ka, Pastor Ronnie, and then very inspiring. Libo-libo po yung nanood natin ngayon, buong mundo. And then, so, ang ganda, no? Meron ka bang YouTube channel, Pastor Ronnie? Facebook lang? Facebook lang, Father. Ronnie Castañares po. Follow and subscribe kayo sa Facebook channel, Facebook page niya dahil doon nyo makikita pa yung mga... Maraming testimony po ako doon. Mga testimonya niya sa mga realization niya sa buhay bilang isang, just imagine 12 years pastor ka and then meron ka ng 60% from the tithes of the people, meron ding allowances na matanggap nila, so hindi basta-basta, no? And then galit na galit yung asawa niya na pastora din, pero ngayon buong pamilya na kayo na naging Katoliko. Salamat, Pastor Ronnie, at dito din kasama natin si Sister Riza Diocos from Pagadian. Ipil po, Sambuanga, Sibugay. Ipil, Sambuanga, Sibugay. So, ang storya ng buhay mo, sister, by birth ka na, ang tawag? Alliance of Kamakop, Christian Alliance, Missionary of the Philippines. Hindi ito katulad sa Missionary of the Philippines na UCCP. Iba din. Oh. So, ngayon, ano ba yung nakainganyo sa'yo na lumipat? Hindi babalik, ha? Lumipat talaga. Yung unang-una doon ay magandang gabi pala doon sa mga viewers ni Father Darwin Bitgano at kay Father Darwin, magandang gabi po. Yung unang-una talaga, Father, is yung bala ko sana na gusto ko mag-aral ng pagkapastora doon sa Dabsi sa Davao. Yun talaga. Sabi ko noon sa kapatid ko, tapusin ko muna yung commerce ko. No? Kasi scholar man ako. From first year to fourth year, sayang naman. So, nung
pagkatapos ko na, mayroon na naman isang, nag-BEd na naman ako, Father. Mm-mm. Nag-aral din. Pagkatapos ng BEd, so, sabi ko, it's time for me na, magpunta ng Labsi kasi gusto ko magpastoran. So, doon, Father, nag-start ako ng research sa bahay. Pagka, kung papasok ka sa sundalo, kailangan mo muna sa sarili mo na mag-ensayo ka. Para pagpasok mo, medyo, okay na eh. So, ganun ang nangyari, research doon sa bahay. Parang wala pa yatang, siguro andun na yata yung Facebook, pero parang hindi pa uso yung mga CFD na papasok na, di ba? So, yung ginawa ko doon is, broadband pa yun, Father. Broadband. O sa laptop na, bili ka ng load, no? I-attach mo yung broadband sa laptop. Yan. Nag-research ako sa, Google. And then, ayun, basa ng Biblia, review, and then, the history. Yun. And doon, bago din ako doon nag-research, nag-pray muna ako. Sabi ko, God of Abraham, God of Chico, God of Moises, tulungan mo po ako sa maging decision ko na sana ganito. So, yun doon pa din nag-start. So, research, masubsob na pag-research. And then, kung basahin mo talaga yung Matthew, going to Revelation, para kang, sabi natin, history, di ba? So, doon talaga ako na-touch, Father, yung sa Matthew 16. Doon talaga. Noon, Father, no, bilang isang Protestante, inborn, wala talaga akong kalam-alam dyan sa mga santos. Walang kalam-alam dyan kay Mama Mary. Wala. So, bilang isang Protestante din, I hate Catholic. In fact, Father, no, siguro 3 beses yata ako yung kay Mama Mary. Kaya nang malaman ko yun, masakit. Pumunta ako ng katedral talaga at nagluhod. Anong ginawa mo sa larawan ni Mama Mary? Ganyan. Winasak mo? Winasak din. Kasi hindi ko... Dahil sa turo sa Protestante din. Tapos nang malaman ko, grabe talaga yung konsensya ko. And then, sabi ko sa sarili ko, no, yung sa meditation ko, sabi ko, nagmuni-muni talaga ko, di ba may simbahan na pala, no, na tinayo si Kristo, na even the gates of hell shall not prevail against it. Ano kaya to? Tapos, pagdating doon na naman sa Acts chapter 4, verse 4, hindi ba, mayroong figure doon na 5,000, no? Na mga followers. And then, kung punta ka naman doon sa Acts chapter 9 na yun kay San Pablo, na yun, yung sa kanyang conversion, na persecute niya yung mga, yung mga followers, believers ni Christ. Tapos, nag-appear doon si Jesus Christ sa, sa way to Damasco ba yun? Sinabi niya, Saulo, Saulo, why you persecute me? Hindi man si Kristo, si Christ ang persecute niya, yung hinabol yung mga believers. Yes. Giprotektahan ni Jesus Christ. Pero talaga tong simbahan kasi si San Pablo nakarating naman ng meron lang na-mention na sa Bible na church in the Corinth, diba? Church in Galatia, church in Ephesus. Meron na talaga. Tapos, siyempre, Father, no, bilang isang Protestante, meron naman mga na-memorize na mga verses, kasi yun man talaga sa the Alliance, no, memory verse talaga yan. So, madali lang. Sinabi ni Christ sa Acts chapter 20, verse 28 na He purchased na the church na by His own blood. Posible ito nawala. And then, Yan, turo nila nawala. Tumalikod. Yun ho, ang doktrina namin, Father. And then, kung basahin mo naman yung John, no, hindi ko kayo pabayaan, no? I will give you the Holy Spirit na mag-abide, no, till the end or forever. Yung everlasting na word, so forever. Hindi sinungaling si Kristo, Pastor lang. Bakit doon sa sinasabi na pastor namin na na-stop yun kasi gi-persecute yung mga apostoles, nawala lahat. That's why, no, nag-rebel, balik kasi nawala yun sila, inubos kasi sa panahon pa lang ni Emperor Nero, ganito ganire, yun ni Bonarete, ng mga ganun ba. Grabe yung yung sa England, ganun ni Henry VIII ba yun? King Henry VIII, diba? Nawala yun. Ubos na yun. Wala na. Sabi sa naman, kung nawala, useless yung... Salita ni Kristo. Opo, ganun. Hindi pwede ito.
Kasi even the gates of hell shall not prevail. So balik na naman ako sa Matthew 16, Father. Yung tumayo na yung Balahibo. teka sandali. Eto. I-connect ko to sa history. Mabuti naman and I thank the Lord na mayroon din naman akong about sa history. So, doon nag-research talaga ako, Father, na teka sandali. Sabi ko, ang una ko talaga tinanong si Google is ganito, who is the founder of the Catholic Church? So nag-appear doon na Jesus Christ 33 AD. Doon na, Father. Parang ganyan na yung kamay ko. Parang nanginig na ako na iwan ko. Yung basta di ko. So nagtayo ako, nagkuha ko ng tubig doon, nag-inom ako, tapos iniwanan ko siya ng sandali. Lumabas ako kasi wala na, Father. Yung parang pinapawisan ako ng malamig. Yung hindi ko na maintindihan. Parang tama. Doon ako sa labas, Father, no, ng bahay ko. Nakaupo. Parang malalim na talaga yung iniisip ko. Doon na, Father, na sagi ng isip ko na hindi kaya yung awit ni Max Urbana in March 16, 15, 21? Yung Magellan discovered. Ay, tama! Sabi ko, tika sandali. Hindi ba may 3 barko na, na dumaong yung Corazon, Trinidad, Victoria? Parang gano'n na nga. Tapos sabi, oo nga, no? It was Father Pedro Valderrama, yung unang nagmisa doon, Eastern Sunday, March 31, 52. Naku po, nasa historia noon sa high school eh. Kasi Connect mo? Opo, na-connect, Father. Kasi sa high school, Father, din ako sa history. So doon, na-connect na, Father. And then, malapit na yung 6 o'clock, yung bell ba ng cathedral, nag-ring na yung Four Angelos. So, may nakita ko ng 3 na lizard, no? Nagbaba sila. Pero hindi sila pumunta sa lupa talaga. Doon lang sila, malapit na sa lupa, doon lang sila. Tapos, wala na, nagsimula na yung Angelos, the angel of the Lord, declared unto Mary. So, yung 3 butiki, naghinto talaga yan, Father. Opo, talaga, Father. Naghinto talagang 3 butiki. Sa Angelos? Opo. Doon talaga sa baba. Sabi ko sa sarili ko, pati ba naman butiki? Katoliko? Totoo talaga yan, Father. Okay na. Full na. Sige. So, delikado to So, naalala ko naman, Father, yung kami na mga protestante, mahilig talaga sa Biblia, no? So, naalala ko naman, Father, yung Matthew 24 verse 11 na maraming fake na prophet, na darating. Tapos, yung 2 Thessalonians chapter 2 verse 3 and 4 na yung demonyong tao ba nalilitaw, di ba, no? Na siya, against siya sa yung gipakadiyos, pagpakabalaan ng tao, ganun. So, marahil ito na talaga si Martin Luther na to. At dito na talaga kami napunik. Kasi alam ko man talaga na si Benjamin Albert Simpson, yung founder namin, Father, sa Canada, ito delikado to. Baka parang ang binyag na natanggap ko, fake to. Doon na talaga, doon ko na rin naisipan na, oo nga, no? Baka fixer. So, ano yung natanggap ko na binyag? Fake? Delikado to. So, hindi pa talaga ako convinced. Bumalik na naman ako, Father. May nalimutan pa ko. Tinanong ko na naman, balik ulit si Google doon. Sabi ko, tinanong ko naman siya, who is the first pope of the Catholic Church? Si Google, Father, hindi siya nagsagot na si Pedro. Ang sinagot niya, lahat nasa tupa. List talaga nasa tupa. So, nakita ko, Father, na si Peter, Linos, Clemente, Peter Linos, nakalimutan ko, si Evaristos, Clemente, Alexander, yun. At saka yung sa baba, nakita ko na si Pope John, kumpleto, Father. 265, 265, 267 ngayon si Pope Leo XIV. Oo. So, yun. Sabi ko, hindi talaga to pwede. Ayaw ko na talaga. So, may kasama sana ako. 2 kasi kami, Father, na magpunta sana ng Dabsi. Yung anak din ng isang pastor sa One Way Outreach. Tapos, sinabihan ko siya na
hindi na ako magtuloy. Ayaw ko na. Sabi ko, ayaw ko na magtuloy na mag-aral ng maging pastor doon sa Dabs. Siya, bakit? Gamami kasi yun siya. Bakit naman basta ayaw? Ayaw ko na. Saka na lang kita. Ilang taon ka na nito? 35 pa rin. 35. Pero pwede pa man kasi doon man kami galing. Pero yung tatay nanay mo ordinaryong member lang. Opo, yung father ko sa pagkakaalam ko, father Katoliko yun siya. Yung mother ko, sa side ng mother ko, mga alliance talaga kami. At saka yung mga kapatid niya, yung dalawa is pastora. Ayun. Yung mga ko din, pinsan, mga preacher din. So bali sa amin, sa pamilya, ako lang talaga ngayon ang Katoliko. Naimbitahan ka ba sa Oasis of Love din? Opo, Father, nang makita ako ng asawa ni Pastor Sunny Hagos na na-amaze siya, bakit daw ako mayroong rosaryuhan. Siya, bakit may rosaryuhan? Kasi nagkatoliko ako. Uy, kasi siya man talaga yung may alam na, bakit anong dahilan? Kasi siya man talaga alam na may alam na alliance talaga kami. Tapos, di-message niya si Kuya, si Pastor Sunny Hagos, na may na-convert dito, alam ko to, babae na to, alam ko to na isang alliance to, kung hindi ko. Si alliance si Pastor Hagos. Pero nasaan na si Pastor ngayon? Andoon sa EPL po. Ano sa EPL? So, yun, binigyan ako ng pamasahe din ni Tatay Dodong, pinadalhan ako, doon nakita ko din sila. So, masaya ko, dahil sabi ko, hindi lang pala ako nag-iisa, marami na pala sila. So, ngayon, masaya ko, Father. And slowly, na, dati-rati, hindi ko alam kung ano yung mga santos. Dati-rati, hindi ko alam paano mag-sign of the cross. Minsan, baliktad. sa Father, sa Alliance, meron naman kaming santos. Meron. Ano kayo santo? Santa Claus. Santa Claus. Akala ko si Vilma Santos. So, 35 years old ka, lumipat sa simbahan? 35 years old na po ako, Father. Naglipat ako sa simbahan. So, ilan kayo magkakapatid? 8. So, sa 8 ito, ikaw lang yung Katoliko? Opo, Father. By birth kayo alliance? Opo. So, anong reaksyon ng mga magulang mo at kapatid mo? Yung papa ko, Father, wala na, patay na. Yung mama ko lang noon, buhay pa. Nagalit. Kasi nang bumalik ako sa galing sa Davao, sinabi ko na sa kanya na mag-aral ako sa Davao ng pagkapastora. So masaya siya. Siya mabuti. Pero pagkasunod balik ko, sinabihan ko na siya na magpabinyag ako sa simbahang Katoliko. Sabi, ha? Bakit? Ganon. So sabi niya, magkatoliko ka, anong nangyari? So ganon. Medyo merong pangyayari na pa kami, yung merong argumento, ganon. About Mama Mary. So, doon. Di lang ako nag-ingay. Tahimik lang ako kasi I respect man my mother. Ayaw ko siya. Yung mga kapatid mo? Alliance pa naman. So, okay lang sila? Ngayon, okay na. Okay na. Yung mama mo, okay na ngayon? Wala na siya, Father, patay na. Hindi ko talaga na kasi, ang hirap, Father, hirap talaga i-convince. Kahit nga ako noon, kung hindi ako nagbasa, ayaw ko kasi makinig sa Katoliko noon. Close-minded ka? Opo. Nung dati? Pero nung nag-research ka na? Doon nabuksan. Sa mga nabasa ko, na-research ko, doon nabukas yung isipan ko na yun. Kaya pagka nagpunta ako sa Cathedral, Father, nagpatulong pa ako sa sa mga kapitbahay na Katoliko kung paano ako maling sa Katoliko. Sabi na, punta ka sa katikista, punta ka sa mga alagad. So yun, nagsabi ako sa kanila na mapabinyag ako. So, dinala naman ako may nakilala ako na katikista, dinala ako sa katedral. Doon, tapos yung secretary nila noon, i-interview ako. Siya, bakit? Ganun nga nila. So, kasi gusto ko hindi, okay naman yung binyag kasi Trinitarian daw. Ayaw ko, gusto ko talaga na mabinyagan talaga ako sa simbahang Katoliko. Kasi, di ako sure. Sabi ko, di ako sure doon. Ito lang. Siya, sige, pwede ka na lang doon ka magpabinyag next year sa Badong Gloria. Matagal man yun. Sabi ko, pwede as soon as possible. Sabi ko, mahirap na. Baka maya magbibinta yung demonyo. Sabi ko, malapit pa naman ako binangga ng rural. Maya mamatay ako, hindi ako binanggagan. Saan kayo mapunta? Sabi ko, maaari, sana as soon as possible. Bahala na yung mga handa dyan. Bahala ng dyan. Basta,
kung ano ang mga requirements, then I will abide. Sabi ko, kung anong kailangan ng mga damit, magbili ako ngayon. Basta ang importante na mabinyagan talaga ako. Na maging ano talaga ako, yung genuine na Katoliko. Kristiyanos. Oo. Kristiyanos yung binanggit ko, Father. Kasi yung naalala ko kasi, ang mga Katoliko man nagdala ng Kristyanismo dito. Pedro Beldrama. So, yung talaga, kung sabi ko, parang hindi pa yata ako, Christian. Hindi. Pero kapag mabinyagan ako sa simbahang Katoliko, then, Christian talaga ako. Kristyanos talaga ako. And after that, so, Father, masaya talaga ako. Sabi ko, pwede na ako mamatay. Okay. Dahil nabinyagan na ako. Wow. Then, mas maganda dito, Father, no, na-appreciate ko talaga ang simbahang Katoliko. Alam mo, kasi mayroong Eucharist, andyan yung confession. Maganda. No? And then, kami, Father, hindi kami naniniwala ng mga miracles. Ay, hindi kami yung mga buyag-buyag dyan, buyag-buyag. Wala kami yan. Pero doon sa San Isidro, Labrador sa Titay, yung pagkuha ba ng picture, nag-appear talaga yung puti, Lord of Hosts, ganun, nag-appear. Ako, ayoko doon, ano to, parang, siguro ano lang yan, error lang yan sa sa camera. Pero yung nag-ikot na yung mga hindi, ano talaga yan, miracle talaga yan, Lord of Hosts yan. Nag-appear talaga yung, ang namin noon, speaker si Pastor Moy. Tapos, yun din, Father, ika 1 year ko yun, May man din yun nangyari. Ika 1 year ko din yun na naging, nagpabinyag. Pero yung mister mo, siya, Katoliko siya talaga. Katoliko dati. Opo, kasi Katoliko, kinasal kami 2018 lang. Bago lang ako nagpakasal. asawa. Na ako, 41 years old na ako. Nagkaasawa. Wala kami. So, i-greet mo yung asawa mo. Magandang gabi po sa iyo. Tabion, andito na ako kay Father Darwin ngayon. Nanonood siya ngayon? Opo. Nanonood kasi nagasubaybay siya, Father, kay Brad Paul Alima at sa iyo. Ay, sa pala dyan, yung mga kasamahan ko dyan na mga lektor dyan sa Birhen sa Lourdes at saka sa St. John Paul II Pangi, sa mga alagad, mga kasama ko, mga alagad, mga lektors dyan. Magandang gabi sa inyo. Regards ko na kayo kay Father Darwin. Ako ngayon, Father, naging coordinator. Wow. Parish alagad coordinator. Laki ng cross, oh. So, meron ka pang idadagdag, sister? Mga mensahe mo sa mga kapatid natin na na-inspire sa yung testimony ngayong gabing ito. Opo, pagpatuloy lang natin, no? Huwag tayo lilipat, huwag tayo sumakabilang bahay. Kasi itong simbahan na Katolik, ito talaga yung simbahan na tinatag ni Kristo. Hindi yung mga ibang mga sikta-sikta, walang kasiguraduhan doon, no? Wala. At walang Eucharist doon. Wala 'yon, symbolic lang 'yan doon, no? Walang anointing of the sick, walang confession doon. No? Ano lang doon, binyag, no? Pag mamatay ka doon, thank you ka. Wala talaga, no? Pag mamatay ka, patay ka lang. Pero dito sa simbahan Katoliko, no, mayroong dasalan ka doon, parang tinapon ka na lang, no? Pero yung lapida mo, nilagyan ng RIP, rest in peace. Pero yung paniniwala nila, ang patay is patay na. Samantala dito, sa simbahan Katoliko, talagang rest in peace, no? Pinagdasalan, no? Mayroong prayer for no, sa mga souls doon, wala na talaga, thank you na, finish na. Finish na. So wag kayong maglipat, ha. Tapos simba lang tayo, 1 hour lang yan. Kung doon ka sa protestante, wala, 3.5 hours yan, matagal. Wala talaga. Tapos yung communion doon, once a month lang, every first Sunday of the month, no? Ganun din sa inyo. Oo. So dito, maganda. Totoo talaga, yung Eucharist is the true body of Christ, doon symbolic lang. So, tunay, no? So, maraming salamat, sister, ha? At very inspiring po. Just imagine, ha? Siya lang sa 8 na kapatid sa buong pamilya ang lumipat sa Iglesia Katolika. So, very challenging yan na decision dahil sa katotohanan, no? So, common denominator nila, hindi po sila binibigyan ng pera para lilipat sa simbahan. Kusa po. Yun po ang kanilang common denominator because of the truth. Because sa katotohanan po na nagising sila.
Just imagine 35 years old siya, nagising. No, 35 years old, natutulog. Pero, dahil walang nag-evangelize sa kanya, mabuti na meron na tayong social media ngayon. So, pasalamat tayo sa internet, sa Facebook, sa YouTube. So, maabot na natin kahit yung mga nandun sa ibang lugar. So, salamat Sister Riza Deocos na nag-share sa kanyang story. Hindi basta-basta po, very challenging itong buhay nila. Pero nakita ko dahil sa kanilang katotohanan na nasumpungan, only the truth shall set us free. So, dalawa lang po yung dala ni Kristo, truth and grace. John chapter 1 verse 17. So, hindi po yung pera, hindi po yung fame, kasikatan, ang makasatisfy ng mga natin. Ang makasatisfy natin yung dalawa, katotohanan at grasya ng Diyos. Si bro, everyday nagsasamba, and then every time itaas, no, yung banal na katawan ni Kristo at yung dugo ni Kristo, binubulungan niya, Lord, ang asawa ko, hiniwalay na ako dahil sa'yo. And then, converted. No? So, ito po, buong pamilya sa kanya, very, challenging dahil siya lang mag-isa. Pati na yung nanay niya, nag-aalit sa kanya, pero full of respect siya sa kanyang nanay. Mabuti na ngayon, may katoliko na sa kanila, magdadasal. So, pasalamat na sa iyo yon. Pumunta sa libingan. May pupunta, dadalaw na every death anniversary, hindi na maalala nila. Pero tayo, inaalala natin, hindi lang panahon sa Kalagalag or All Souls Day, All Saints Day. Every time magsamba tayo. Walang misa na hindi natin sinasali yung mga patay. Dahil hindi yun makaputol No. Kamatayan, hindi makaputol natin sa relasyon at pag-ibig natin sa Diyos at sa kapwa natin. So, yun ang kagandahan sa simbahang Katoliko. So, salamat sister, former Pastor Ronnie. Anong mensahe mo sa malugod nating taga-subaybay? Ang aking lang pong I want to say about my co-pastors before na patuloy po tayong pag-aralan ng doktrina ng simbahang Katoliko. Dahil nakarinig po ako, Father, na sabi nila si Pastor Ronnie bumalik sa simbahang Katoliko yan dahil hindi yan theologians. Sabi nila yung mga theologians hindi bumalik sa simbahang Katoliko dahil kumpleto yung naaral nila sa Bible School. Pero alam po natin na his Kathan, Doctor of Theology yan, bumalik sa simbahang Katoliko. Totoo. Bumalik naman. Kayo naman, theologians, sabi nyo, pero hindi kayo naniniwala sa katotohanan. So, gusto ko po na kayo ay mag-study po sa doktrina ng simbahang Katoliko. Ako po ay bumalik sa simbahang Katoliko through the teachers po of the teachings po of Father Jose Kilon, ang president sa Loyola School of Theology. Canon lawyer po yan. Wow. At saka si Atty. Abbas, no, ang aming mentor, isa pong abogado at saka expert na scriptures yan. Sila ang tuturo sa amin. That's why I'm going back to the Catholic Church. Kailangan ko po na kayo, mga kasamang pastor, one of these days, magkita po tayo sa paniniwala sa simbahang Katoliko. Huwag po kayong mag-stop ng study. Continue in studying the scriptures, the history, so that you will understand the fact na ang simbahang Katoliko ay nagtuturo ng lahat ng katotohanan. God bless and good evening. Salamat former pastor at si Sister Riza sa magandang testimonya. Gusto na lang umuwi last Tuesday pero pinigilan ko para maka-share sa kanilang magandang story. Milagro po ito nangyari sa dalawang ito. Dahil yung mga kapatid natin, mga Katoliko, lilipat lang dahil sa noodles. No, lilipat lang dahil sa scholarship program. Lilipat lang dahil sa financial ino-offer ng isang pastor. Meron ding lumipat, ito po yung karanasan ko, na bibilhan sila ng Rosie na motor. No? Doon yan sa parokya ko. No? And then, meron silang scholarship program. Hindi naman masama yung scholarship program. So, kung kawang-gawa lang, mabuti yun. Pero kung merong vested interest para maakay ka sa kanilang pananampala, hindi maganda yon. So, punta lang kayo sa Muslim na area or pagan area dahil nauna na ang simbahan dito. Parang kayong namasul sa pinaslan na pinaslan na daan. So, pero okay lang, patuloy lang tayo. Pasalamat tayo dahil nag-say yes lang dalawa. Miss na nila yung pamilya nila. Pero nagsakripisyo sila dahil meron tayong alumni homecoming and then gathering sa mga batch ko. Dahil for 16 years hindi kami nagkasama. Then 75 years, Diamond Jubilee na ang seminaryo.
So, kaming lahat ay nagtitipon at then meron kaming banding. So, ngayon lang, after sa ating office doon sa St. Michael, buti din nakapunta kayo doon. At in the future, gawa tayo ng center doon para meron kayong matutulugan kung nandito kayo sa Bohol. No? In God's time, nasa drawing pa yon. And then, hihingi natin ang suporta ng ating Panginoon, ang blessing ng ating Panginoon. Walang problema. Hindi masarap. Hindi natin i-limit yung panaginip natin. Yung dream natin, lakihan natin. So salamat ako, Pastor, former Pastor Ronnie, and then si Sister Riza. Maraming salamat sa inyo, and then sa ating mga malugod na taga-subaybay, maraming salamat at i-share nyo po ito para marami pa tayong maliwanagan ang base sa religious experience ng ating mga kapatid. So walang material blessing na ino-offer sa kanila, kundi katotohanan po. At sa pagpunta natin sa iba't ibang lugar, Bro Ronnie at Sister Riza, maraming mga sasalubong sa atin. Next year po, babalik na po tayo sa ating pag-ikot sa mga lugar dahil nagfo-focus pa tayo sa lugar natin. At kita nyo, maraming tao kanina. Anong oras kayo dumating? 4. 4. So, nakaabot pa kayo sa mga maraming tao. So, almost 200 yung mga tao na bumibisita sa atin from different places in the whole world. So may from Canada, may UK, may from kanina iba't ibang lugar sa Australia, no? So bumibisita sa atin kanina. So maraming salamat po dahil nandito lang tayo sa studio natin, pero abot natin ang buong mundo sa pamagitan nito. Salamat po at tatapusin natin ito sa isang panalangin po. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name. The kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Fighting Maria, tatak sa FD with a humble heart. Maraming salamat. God bless. Salamat kay bro.